Tanong nga ng ilang viewers namin, ano daw ba talagang eksaktong sukat ng tubig sa pansit? Kundi nga daw kasi malata, matigas ang pagkakaluto nila nito. Eto na ang solusyon, dahil talagang subok na nga namin ang sukat na ito. Unang gagawin dito, pagmamantikain muna natin itong liempo ng baboy. Maglalagay ako dito ng konting tubig, para mas mapalambot pa ito. Takpan, saka na ito hayaang kumulo. At pagkakulo, patuloy pa itong lutuin hanggang sa matuyuan na ito ng tubig. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Patuloy lang itong halu-haluin, takip-takipan, hanggang sa mapagmantikan ang taba ng baboy. Pagka nga ganito na yung pagkakaluto nito, pwede nang hanguin, saka na itabi. Sunod nang gawin dito, lutuin na itong bawang. Gusto namin pagkakaluto ng sotanghon yung ganito, karami ng bawang. Mas masarap kasi talaga. Pagka ganyan na nga na golden yellow ng pagkakaluto nito, pwede nang ahunin, saka na itabi. Panggagarnish natin ito mamaya. Ibalik na yung niluto nating liempo kanina. Sangkapan na rin dito ng sibuyas. Gisa-gisahin lang ang sibuyas hanggang sa maamoy na yung bango nito. Sunod nang ilagay itong mga siling labuyo. Timplahan ko rin ito ng patis. 2 kutsara lahat to. Maglalagay din ako dito ng konting paminta. Saka na ito halu-haluin ng 1 minuto lang. Ngayon, pwede nang ilagay itong carrots. 1 tasa lahat to. Agad nang isunod na ilagay itong bagyo beans. 1 tasa rin lahat to. Halu-haluin lang at lutuin ng mga nasa 2 minuto. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Mahalagang paalala nga pala na kung gustong malutong ang pagkakaluto ng gulay, gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Lumalabsa kasi ang gulay at nagtutubig pagka mahina ang apoy. Ngayon, pwede nang ilagay ang repolyo. Timplahan na rin ang chicken powder. Halu-haluin at lutuin lang ito ng mga nasa 1 minuto. O kaya naman ay hanggang sa makitang medyo nalantana ang pagkakaluto nitong repolyo. Ilagay na ang kinchay. Mabango talagang pansit pag meron nito. Timplahan din ng konting liquid seasoning. Halu-haluin lang saglit. Saka na ito agad dilipat sa ibang lalagyan para hindi naman ma-overcook itong mga gulay. Yung natitirang init kasi nitong kawaling pinaglutuan, patuloy pa nitong lulutuin yung mga gulay kung hindi ito mailipat. Gamit pa rin yung kapares na kawali, maglalagay na ako dito ng tubig. Takpan, saka na ito hayang kumulo. Yan, pagka ganyang kumukulo na, maglalagay na ako dito ng toyo. Timplahan na rin dito ng paminta. Para mas masarap, maglalagay din ako dito ng hibe. Ito yung mga pinatuyong maliliit na hipon. Eto, maglalagay din ako ng squid balls. Saka pork balls. Timplahan ng konting chicken powder. Oyster sauce, 2 kutsara to. Para mas matingkad ang lasa, maglalagay din ako dito ng konting suka. Lutuin lang ito ng 1 minuto, huwag haluin. Maglagay na rin ng liquid seasoning. 2 kutsara lahat to. Para mas maganda ang kulay, maglalagay ako dito ng aswete. Ang ginawa ko dito, ibinabad ko lang ito mga buto ng aswete sa kumukulong tubig. Hayaan lang ito nakababad. Minsan halu-haluin hanggang sa makuha na yung gustong kulay nito. Maglagay din ng konting asukal, pambalansin ng lasa. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Ilagay na ang sotanghon. Bale, 200 grams lahat to. At para mas masarap, hahaluan ko ito ng konting egg noodles. 100 grams naman lahat to. Ito na yung eksaktong sukat namin ng tubig sa pansit. Sa bawat 50 grams ng sotanghon o kaya egg noodles, ang katumbas nito ay 1 tasa ng tubig. Masarap talagang sotanghon gisado, pero mas masarap pa ito pag may kahalong ibang klase ng noodles. Gaya nga ng egg noodles, pansit canton, pansit bihon, at iba pa. Patuloy lang ang pagluluto ng mga nasa 10 minuto pa. O kaya naman ay hanggang sa matuyuan na ito ng tubig. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Yan na oh, wala nang sabaw. Gusto ko na rin yung pagkakaluto ng pansit. Al dente, kasarapan lang. Ilagay na itong iginisa nating gulay kanina. Pero magtira ng konti lang pang ibabaw mamaya para naman maganda ang presentation. Paghaluin itong mabuti at lutuin na lang ito ng nasa 2 minuto. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Yan, pwede nang isara ang apoy. Ilagay na sa ibabaw itong natirang gulay. Pampagana ng amoy, eto, budburan ng mga dahon ng sibuyas. Para kumpleto, maglagay na rin ng mga kalamansi, pampiga mamaya. At eto na, yung mga pinirito nating bawang kanina, malutong-lutong pa to. Yan na oh, ready to serve na to.
Para nga sa sigurado at hindi na kailangan manghula kung gaano nga ba kadami ang tubig sa pansit, subukan nyo ang sukat na ito para naman hindi nakakabakaba sa kalalabasan ng pagkakaluto ng inyong pansit. O, may kanin na kayo mga na. Bawo na pa mo kanya mana na.